Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. At alam niyo na naman kung nasa inyo ating partner, marami talagang mga gawain no, sa kanyang career bilang isang abogado. But anyway, alam niyo mga kaibigan, thankful tayo uli kasi kahit papano ay maganda ang panahon. Kanina ho, grabe ang ulan na parang hindi ko mawaring na sila hindi titigil, no? Pero very unfortunate po kasi can you imagine mula Katipunan hanggang dito po sa Pasig sa Show Boulevard, inabot po ako ng almost 4 hours travel. Ganun ho katindi ang traffic, no? Sabi nga po, isang sasakyan ang nagbanggaan ay tila parang problema na ng napakaraming tao. Kaya po sana mauso yung kapag nagbanggaan po, picture, tapos po i-report sa kasi isipin ho ninyo, kapag nagkaroon ng banggaan, tapos po yung enforcer o kung sino man yung tatawagin natin para mag-imbestiga. Can you imagine, sa gitna ho mismo, nagbanggaan sila at halos wala na hong madaanan. Talaga ang dami yung apektado. Lalong-lalo na yung mga naghahabol sa oras. Naawa nga ako sa iba eh. Ako naman din po, naawa rin ako sa sarili ko pero wala akong magawa. Ganun ho talaga ang traffic, no? Pero ang nakakalungkot, can you imagine just today ay inabot tayo ng almost 4 hours travel. Mula ho dun sa Katipunan hindi pa ho kasali yung pinanggalingan ko sa Commonwealth Avenue. Matindi ho yan. At ito po'y araw-araw nating nararanasan. Sabi nga po, pag araw-araw naranasan, i-advance mo. Ay pagdating naman ho sa amin, alam nyo po ba, pag kayo po'y umalis ng madilim-dilim pa, ay matindi rin ho ang traffic dahil sabay-sabay nga po nag-aalisan ang mga nasa aming lugar. Yan, lalo na sa Commonwealth Avenue. Mas matindi rin, kaya kailangan talaga tansya-tansya lang eh. Pero sabi nga po, lato ng hirap, meron ho katapat na ginhawa. Yan, sabi nga po, pag kayo po'y nahihirapan, idulog mo lang yan sa Panginoon na talagang meron ho yung kawakasan. Yan po yung sinasabi. At ngayon, nakita nyo naman, marami hong mga usapin na talaga namang nagpapasidhi ng inyong pagnanasa ng pag-usapan. Pero hanggat maaari, ay iniiwasan ko pong pag-usapan paulit-ulit kasi yung ibang mga programa po, ayun na ho ang pinag-uusapan, no? Kung nahuli na is nahuli na o nakita na, at yung mga kaguluhan, huwag na natin pag-usapan yan. Ngayon, mamaya po, magkakaroon po tayo ng special guest mamaya po ay isang matinding usapin ho to na minsan hindi ho na pag-uusapan yan. Mamaya ho antabayanan nyo po yan sa kalagitnaan ng ating programa. At hindi lang po yan, mga kaibigan, kamusta naman ho ang inyong mga kalusugan? Yan, yung kalusugan ho, alam niyo naman pinangangambahan ng mga tao ngayon. Lalong-lalo na sa ibang bansa po, matindi po, lalo na sa Singapore, mukhang marami na po ang biktima ng sakit na ito na kung tutuusin, ito'y paulit-ulit na lang na pag-uusapan, no? At sa ibang lugar, yung iba, makikita ho ninyo, lahat sila naka-face mask, lahat ho sila ay yung iba sa kanila ay talaga namang nag-iingat. Yan ho ang naging maganda na nangyari po nung pandemic. Nagkaroon po tayo ng awareness. Kita nyo talagang ang alcohol, baon-baon na natin yan o sanitizer, ay baon-baon na natin yan sa ating mga lalagyan, sa ating bag, sa ating sasakyan, o kung saan man. At wina-welcome ko rin lahat ng mga nakapagbakasyon. Yan. Yung iba naman ho, hindi nagbakasyon para magpahinga eh. Ang ginawa ho ng iba, talagang kailangan nilang i-bonding yung mga pamilya nila, lalong-lalo na kung malayo naman daw ang kanilang mga talagang ancestral home. Yung iba dito lang nangungupahan, pero actually doon po sila pumupunta. Yan, pumupunta sila sa kanilang mga magulang sa ibang bansa. Yan po yung mga update ngayon. At yung mga kaibigan ko na madalas talaga everyday nakikita natin ay bigla nga pong nawala dahil nga po sa pagbabakasyon. At mahaba-haba rin ho yun.
Sabi nga po, merong advantage and disadvantage yung pagkakaroon ng long weekend. Yan. Nabago ang mga petsa ng tunay na pangyayari, no? Dun sa mga sitwasyon, di ba? Nabago ang pananaw ng iba. Yan. Meron namang iba na sabi nila, disgusto nila yung ganon kasi nga po, sabi nila, ang mga history daw ay di daw dapat papalitan ng petsa. Okay. Kanya-kanya ho talaga tayong mga kagustuhan. At syempre, ang sa atin naman ho, kung saan yung sa tingin natin ay makakatulong, kung saan yung sa tingin natin ay tama na dapat mangyari, siguro be it, no? Ganun na lang. Wala tayong magagawa kasi ang masusunod ho talaga yung nasa gobyerno. Sila po yung mga nagpapatupad ng mga bagay-bagay, di ba? Sila po ang dapat nating sundin, sila po ang masusunod dahil po sa pamunuan niya. Galing naman po yan sa itaas, pababa, no? Kaya yan po ay talaga namang pinakikinggan, no? At syempre mga kaibigan, tayo naman po ay merong mga, sabi nga po, do the right things for the right reason. Yan. Gumawa tayo ng magagandang bagay para sa magandang dahilan. Yan. Bakit tayo nagbabakasyon? Ang iba ho talaga actually, taon-taon ay wala hong bakasyon. Hindi ho sila talaga nagre-relax. Hindi ho nila binibisita yung mga farm nila. Hindi ho nila nabibisita ang kanilang mga magulang. Marami rin ang naitulong. Yung pagpapaalala ko, sabi nga nung iba, salamat daw. At meron daw ako naipaalala na nagustuhan nila. Kaya alam niyo ho, minsan kasi kailangan talaga manonood lang ho kayo dito sa Aliw Channel 23 at sa DWIZ 882. Marami ho talaga kayong makukuhang update dito. Hindi lang po yan. Kung kayo po ay dati namumroblema kayong tumunga sa inyong mga telebisyon, di ba? Kung kayo po ay wala sa bahay, kahit saan ho kayo magpunta, can you imagine ang lakas-lakas po ng himpilang ito. Congratulations. Doon po sa dulo ng aming lugar, sa San Miguel, Bulacan. Napakalakas ho ng signal. Kaya natutuwa ako kasi dati talagang wala akong masagap na signal doon sa mga ibang channel na aking pinapanood. Siyempre, yung iba naman, talagang mahirap. Ngayon maganda na ho. Kaya pagtiyagaan lang po ninyo na bantayan ang mga update ho sa programang narito sa DWIZ at Yes Yes Show Topacio, siyempre. At sa iba pang mga programa na talaga hong inaabangan ng marami. Kita nyo, na-amaze ako dun sa mga sinusundan kong programa. Yung Ronda, yung kita nyo, Pasiklaban. Ay, hindi na pala Pasiklaban. Karambola. Ayan, naalala ko lang si Kuya Mar Lopez na dati po natin kasama sa programa, no? Okay. At ilan po sa mga, ito pa, sabi nga po, wag po tayong mangangako sa mga anak natin. Ako, kayo po ba'y nangangako? Wag na wag, kasi matindi na ho ang mga bata ngayon, matatalino na. Kaya kung kayo po ay merong mga ilang ipapaalala sa kanila, o kaya may ipapangako, stop yung mga magre-reason out kayo. Sabi nga nila, Mami o kaya Daddy, pag gusto, sabi nga, pag gusto daw, may paraan. At pag ayaw, maraming dahilan. So marami tayong mga nasusumpungan na ilang mga friendship natin na ganun ang dahilan nila. So kapag kayo po ay kausap nyo ang mga anak ninyo, ay nako, talaga nga naman hindi ka mauubusan ng rason. Yan, sabi ng aking pinsan. Kasi nga yung kanyang anak, mga cutie pie, nakakatuwa. Kasi yung iba nating mga friendship ay talaga namang maraming dahilan sa kanilang mga anak. At minsan, nalulungkot tayo kasi nga yung mga dahilan po nila ay hindi umuubra sa kanilang mga anak. Laging yung tatandaan, mga kaibigan, na pag kayo po ay merong mga gustong idahilan, see to it na tama po yun. Sabi nga po mag-reason out kayo sa mga tamang rason na gusto ho ninyong gawin, no? Kasi hindi na tayo makakalusot. Yan, hindi na tayo makakalusot sa mga bagay-bagay na nais ninyong ipaalam sa kanila. But anyway, ilan po yan sa mga ating nais ipaabot. At tayo naman kahapon nga po, o kanina na lang, mula yata kagabi, umuulan na, no? Ang sarap kasi ng tulog ko. Pero hanggat sa lumiliwanag na, malakas pa rin ang ulan, kaya nung umalis po ako talagang malakas. And in fact,
yung anak ko ay umuwi ng basang-basa. Basang-basa sa ulan. Kahit may kapote siya, basang-basa sa ulan. Okay, yan po ang mga problema na ating kinakaharap. Pero okay lang po, ganyan talaga. At gusto ko lang din pasalamatan si ito, yung aking mga tita, talagang nagtatawagan ngayon, no? Maraming salamat po. At syempre, kung kayo naman po, sabi po ng iba dyan, ay nagugutom, pwede naman daw kayong kumain agad-agad yan sa mga tabi-tabi. Nako, it's a big no-no sa ngayon po. Napakahirap po na basta-basta kayo kakain kung saan-saan lang. Lalo na kung hindi naman sanay ang sikmura ninyo kumain ng kung ano-ano lang. Yan. Lagi nating tandaan ang pag-iingat. Sabi nga po, lahat ng pag-iingat gawin na natin kasi ang buhay ho ngayon kapag nakatungtong ka ng 60 pataas, swerte mo. Pero what if bata ka pa, 'di ba? Less than 60 ka at bata-bata ka pa, nako, huwag kang umasa, no? Dahil minsan, sabi nga po ng iba, ano bang nangyari diyan? Kabata-bata pa, 'di ba? Bakit nagkaganon? Ang daming tanong Ito ho, narinig ko, alam nyo habang nagbuburol yung mami ko, meron tayong makikitang mga tao na nagko-comment, alam mo si ganun, si ganun. Kasi that time naman kasi, doon sa baryo na yon sa kapatid ko, grabe, 3 ang patay na sunod-sunod. Isipin nyo yung gano'n, no? Tapos kung ikaw naman ay politikong tao, talagang hilong-hilo ka, sa layob, kada baryo may patay. Punta ka sa isang baryo may patay, tapos may patay. Yun naman ho ay hindi ka tanggap-tanggap. Siyempre, malungkot yun, di ba? Pag kayo ay napaka-busy nyo sa opisina, tapos kayo ay kailangang magpakita sa kanila ng sympathy, di ba? Ganun ho ang nangyayari sa probinsya. Bagamat sa NCR naman ay meron silang representante. Pero sa ibang probinsya, lalo sa mga baryo, alam niyo po ba, sila mismo talaga ang pumupunta. Hindi sila nagtatalaga ng representante para dun sa Kasi dito sa NCR, kadalasan representative ni ganon. Representative ni ganon. Alalahanin po natin mga kaibigan, malapit na ang eleksyon. Yan. Kaya po, itong eleksyon na to ay dapat sana maging makabuluhan muli. Alam niyo, tuwing may eleksyon, lagi tayo nagpapaalala. Tuwing merong nananalo, merong nagsisisi, di ba? Nagsisisi sila kung bakit nila ito binoto, ganun-ganon. Alam niyo ho, once na nag-decide ho kayo, lalong-lalo na kung ang taong nanalo ay hindi ninyo gusto o gusto ninyo tapos nagkaroon ng palpak na sitwasyon, ay huwag niyong sisisihin. Dapat tayong mga botante daw ay nag-iisip, ano ba ang checklist nito? Dapat may checklist tayo. Isa-isahin natin sila na ano ba ang nagawa nila. Ano ba yung mga bagay na ginawa nila. Magkaroon tayo ng assessment. Alam nyo ho, kapag ang bossing natin nagkakaroon ng assessment for that, malaking bagay po yun kasi meron man tayong maling nagawa o meron tayong hindi magandang nagawa. Tinuturuan tayo ng tama and that's good for us. Kasi bakit po ganon? May mga tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Feeling niya lahat tama siya. Feeling niya lahat okay siya, di ba? May mga ganon. Pero alam niyo po, once na binigyan kayo ng instruction, kinorek kayo, be thankful. Ibig sabihin, ginagawa ni boss yung kanyang trabaho para sa inyo at kayo naman po ay nababantayan niya at nagagawa niyo rin ng tama ang mga trabaho. Kadalasan nung araw kasi, hindi masyadong hindi masyadong issue yan, yung pag-check, di ba? Check and balance, ika nga. Alam niyo ho, sa isang magandang gawain, sabi nga po, dapat talaga may nagpo-correct, may nagbabantay, dapat ho. At be thankful kapag kayo ay nako-correct. Karamihan sa mga bata ngayon, baliktad na. Yung mga nakakatanda sa kanila, ang kinokorek na nila, di ba? Okay lang po yun. Alam nyo, wala naman sa edad yung galing. Kahit bata ka pa, kung talagang magaling ka, mas lalo mong pagbutihin. At kung ikaw naman ay nakakatanda dun sa kasama mo, ay mas okay din yun na ikaw ay pinagsasabihan ng mga update. Hindi naman necessarily na babarahin ka para i-correct ka. No, it's not. Ang karaniwan ho ngayon talagang lahat ng mga halos kabataan ngayon ay talagang updated na pagdating sa kanilang mga gawain. Naalala ko to si Dennis Masikip
Ito yung naging kaibigan natin dito sa building. Yan, Dennis Masikip and Friends, sa inyo dyan, sa inyong buong opisina. Alam mo na, hindi na tayo nagkikita kasi hindi na ako nakakapunta doon sa canteen. Well, anyway, ito naman ang sinasabi ko lang naman, marami tayong mga bagay na hindi pa talaga naintindihan. Minsan nga, 6 months ka na, di ba? O 1 year ka na, hindi ka pa rin perpekto. Marami pa rin talagang pagkakamali, di ba? O kaya naman, hindi ka mali, pero nagkaroon ng upgrading sa trabaho, di ba? You should be thankful kasi pag nagkaroon ng upgrading, ibig sabihin, marami tayong dapat na malaman na hindi pa natin alam. Yan. At laging tatandaan sa anumang edad natin, tayo po, marami tayong mga ginagawa na maaaring hindi na tayo obsolete na, di ba? May mga ganon. Yung mga tao na nasa real talk, real time, nandyan sila. Siyempre, alam nila yan. Sabi nila, hindi na ganyan uso, ito na uso ngayon, di ba? Alam nyo, pag sinabihan kayo ng ganon, pag-aralan nyo yun. Take the opportunity na meron po tayong sinusunod. Yan. Pagka minsan, may mga veterano sa trabaho, may mga matanda. Alam nyo, minsan marami ring matatanda na ayaw pa-check. Maraming matatanda na palpak. Lalo na kung ang matandang kausap natin minsan ay feeling magaling, di ba? Lalo na, alam ba, sabihin na natin siya nakakatanda sa'yo, tapos yung mas bata sa kanya, kung pagsabihan niya ay parang lahat mali. Hindi po dapat gano'n. But anyway, ito naman ay mga option lamang na kung pwede nating sundin yung mga bagay-bagay na makakatulong sa bawat isa. So be it. Importante yan. Dahil unang-una, kita nyo ako sa edad kong to, hindi ako tumitigil mag-aral. Pinag-aaralan ko rin yung mga sinasabi ng ibang tao, pinag-aaralan ko rin yung mga buhay-buhay, nagre-research tayo. Dapat ganun Kasi bakit kamo, hindi natin all the time alam ang nangyayari, no? Hindi natin alam yung ano ba yung mga dapat at di dapat. Kasi kailangan tingnan ka talaga ng ibang tao Tingnan ang mga ginagawa mo, di ba? May mga ganon. Kaya lang, may mga taong minsan naman sip-sip, di ba? Alam nyo, meron kasi akong kilala na isang trabahador sa isang kumpanya na lahat ng nakikita niyang mali sa kasamahan niya ay sinusumbong niya, no? Sinusumbong niya sa administration o sa HR, ganun ang peg niya. Pero wala naman laman ang sumbong niya actually. Kasi bakit kamo? Kasi ang isang sumbong na may laman, dapat ginagawa mo rin sa sarili mo, di ba? Pag kayo ay may pagkakamali o may nakita kayong mali sa kapwa ninyo at pag kinorek nyo siya, be sure na ikaw naman ay perpekto, na tama ang ginagawa mo dahil nakakahiya na higit na ikaw nga yung nakakatanda pagdating sa edad. Kasi nga sip-sip ka, di ba? May mga ganon. May mga taong masyadong sip-sip sa kanyang mga ginagawa. Parang din yan parang yung mga, alam niyo ba yung mga bantay na salakay, di ba? Binabantayan ka, pero actually, pinapaganda lang niya yung pangalan niya. May mga ganon na sana po, ingat-ingat din tayo dahil sa totoo lang, matututo tayo ng ating pagkakamali kapag tayo ay tinuruan ng tama. Pero in a nice way. Pag nagturo daw tayo, dapat in a nice way. Huwag mong ipamuka doon sa tinuruan mo na parang ikaw na ang number one, no? Ikaw na ang may-ari ng kumpanya. Ganun ho yung kausap natin. Grabe. Ang feeling niya, siya na yung may-ari ng kumpanya, lahat ng hahawakan mo, hindi pwedeng hawakan. Kailangan, siya lang ang hawak. Pero ang hindi alam nung taong naninita, ay nakadirekta yung tao dun sa may-ari. Alam na alam ang dapat niyang gawin kasi tinuruan na siya. Pero ang tinuturo nung nakakatanda daw sa trabaho, yun nga, yung ganun nga yung nakikita natin, ay talaga namang feeling niya ay siya na ho yung dapat masunod. Which is, dapat ho, ingat-ingat din tayo. Lalo na ngayon sa eleksyong darating, ito dapat pag-isipan din natin mga kaibigan. Dahil tayo po ang nakataya. Buhay natin ang nakataya. Kung sino man po ang manalo dyan. Kaya tandaan po natin, huwag tayong pagigiba sa choice natin. Kung sinong gusto natin, dun tayo umasa. Doon tayong maniwala dahil yung taong yan ay may matututunan tayong mas higit pa. Yan. Meron din ilang mga tao na sabi nila wag yan kasi ganito may kapalit ay wag.
Mas maganda yung walang kapalit man, pero yun ang gusto mo, ituloy mo yan, di ba? Iboto mo yan. Yan. Sabi nga nila, dapat ang kunin natin ay yung mga taong merong pagpapahalaga sa kapwa. At kung nagkamali naman kayo, aba, ay mag-sorry kayo. Huwag kayong mahiya na humingi ng tawad sa mga taong nakagawa kayo ng hindi magandang impormasyon sa kanya. So, may mga ganun kasing pagkakataon. But anyway, lahat naman ho yan ay tama. Sabi nga po, dumirekta tayo sa Panginoon. Ano man yung gusto natin dahil yan po ay didinggin tiyak ng ating mahal na tagapagligtas. At syempre mga kaibigan, time check na agad tayo. Dahil sa pagkakataong ito, abangan natin ang ilang mga update ng ating himpilan sa DWIZ at Aliw Channel 23. Ang oras po mga kaibigan, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, dito pa rin sa Yes Yes Show Topacio, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, show Topacio. Magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At syempre, ayan, gustong-gusto ko to. Bago natin ipasok ang ating guest ngayon, gusto lang pong batiin si Ate Mel Papin. Salamat po Ate Mel sa pakikiramay. At syempre kay Sir Bobby and Eileen Papin. Yan yung ating mga kasamahan nung araw na pakanta-kanta. Ayan. Salamat po Ate Mel sa inyong pagbati. At hindi lang po yan sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Maraming salamat po. Nako, to mention, napakarami ho ninyo. Salamat po lahat ho na nakiramay sa aming pagdadalamhati. At syempre ngayon mga kaibigan, nasa linya via Smart si Attorney Manny S.D. Lopez, Advocate for Political and Socio-Economic Change and Reform. Magandang umaga po, Sir Manny. Magandang umaga sa mga tagapakinig ng Yes Yes Yo Topacio. Ayan, Sir Manny, nag-enjoy ka ba sa bakasyon mo sa long weekend? Yes, definitely. Enjoy ako sa bahay. Ayan. No? Talagang bahay ka lang, ang bakasyon. Opo. And so far so good naman. I was able to catch up on many things. So Yeah. it was fun. Pero alam mo Sir Manny, kahapon po ay pinagdiwang ang araw ng mga bayani, di ba? At kahapon nga po, napaisip ako, sabi ko kung bayani ang mga namatay na yan, di ba? Siyempre, kumbaga hindi naman natin sila inabot. Pero alam natin sa pamamagitan ng pag-re-research at pagbabasa ng libro nung araw, di ba binabasa natin yung libro at kung ano yung nagawa nila bilang pasasalamat natin na sila po ay nagtanggol sa ating mga kasarinlan. At hindi lang po yan, Sir Manny, ang naalala ko kapag ganyang bayani, sila po ay napapangalan, nalalagay sa mga street sign, di ba yung mga pangalan nila ay nailalagay doon. From provinces to cities. Yeah, di ba? Usually. Oo. Pero maraming taon na rin ang nakaraan na yung iba dyan ay napapalitan. Alam mo ba? Napapalitan. Pinapalitan yung mga pangalan na street. Kung para dun sa mga matatagal na, alam nyo, yun yung street na yon. Pero kung titingnan nyo dun sa mga street sign, iba na ang nakasulat, di ba? Iba na pinapalitan. Historical revisionism. Opo, di ba? So kung sino yung nakaupo doon na administrasyon o kung sino man yung mayor o whatever, usually sila, sa kanila ba nagagaling yung pagpapalit? Paano ba ito nangyayari? Well, basically, ito ay desisyon ng National Historical Commission at this time. But previously, it was also an act of Congress. Okay. Kung sino yung mga ginagawa nating ating mga heroes. At of course, through popular media, through the recollection of our people, dyan nag-emerge ang mga ating heroes, no? Yes. So, marami siyang pinanggagalingan. Pero ako, ang unang-una kong hero, yung nanay ko, tatay ko, Yes. at lolo ko. Opo. You know? At yung mga uncles ko na, alam ko na nagsilbi sa sambayan ng Pilipino. Ayan.
Ay, parang ano din yan yung mga taong nakikilala natin na naging dahilan kung bakit tayo lumaki, talagang napakagandang alalahanin niya bilang bayani ng buhay natin. Pero Yeah. Kuya Manny, ang importante, yung mga buhay na bayani para sa akin Kasi yung mga nagdaan na, which is thankful naman tayo sa kanilang mga nagawa, pero how about yung mga buhay na bayani? Ano ba sa tingin mo? Kasi ako, para sa akin, yung mga nananatili pa ngayon at meron pang buhay na sasabihin natin mabuhay ka hanggat gusto mo. Di ba may mga ganong usapin? Pero Kuya Manny, ikaw, ano bang ma-share mo naman sa ating mga taga-subaybay? Okay, unahin ko yung nabanggit mo, yung mga ating buhay na mga bayani, ano? Opo. Ayan ay I guess ang media, ang popular media at ang social media na rin ngayon, ano, ay malaki ang role para i-identify natin yung mga buhay na mga bayani, no? Okay. So maaring sila ay hindi masyadong kilala, publicly, on a broader public scale. But this we have to find out, no? Kung sino yung talagang mga nagsisilbi at who continues to serve the interest of our country and our people without compromising, no? Kasi alam mo naman, pag sa larangan ng politika, maraming compromises ang nangyayari. Kaya tuloy nababaluktot yung mga intensyon na mabuti para sa ating sambayanan Yes, po. because of their own political or personal vested interest. So, malaki ang role ng media, ng ating educational sector, ng mga academe in identifying who the real heroes are. But going back dun sa mga wala na, no? Opo. Yung mga sinasabi nating nakapagsilbi sa sambayanang Pilipino, marami dyan, Judy, unfortunately, mga hindi masyadong deserving. Oh? Talaga po? Yeah. Oo, definitely. Gusto mo magbanggit ako? Sige po, kung galing po yan sa, talaga sa history, di ba? Why not? Yes. Okay. Ito naman, this is not to create a controversy, ano? Dati-dati, marami nagque-question if Jose Rizal is a true hero of a republic. Because, hindi ba, he was initially pro-colonial Spain, ano? Colonial government of Spain. Ang gusto niya noon, maging, initially, no? Maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas. Oh. Hindi ba? Nasa history books natin yan. And then, he was more for reforms, right? At Opo. ayaw niya ng himagsikan, no? Tama naman siguro, for his time and for the circumstances. Pero may mga ibang Pilipino na nanindigan na kailangan natin ng mag-alsa na upang to unchain ourselves from the chains of colonialism. And sila nga yung mga in a way, mga talagang nagbuwis ng buhay, ano? But of course, Jose Rizal also, nagbuwis din siya ng buhay. So, wala nang hihigit pa sa pagbubuwis ng buhay para sa inang bayan. So, I think that's the greatest sacrifice that one could make for a country and for our people. Magbuwis ka ng buhay mo. And so, Jose Rizal qualifies, no? On that aspect. Pero pagdating, let's say, si Manuel Quezon, he has always been for the colonial American administration, hindi ba? Pero may mga nanindigan noon na they were calling for Philippine independence. Kasi mula pa di ba sa istorya naman natin, ang Amerikano parang dinouble cross tayo panalo ng Pilipino noon They were ready to take over the whole of the country, mga katipuneros. Pero pumasok ang Amerikano, they made some tactical moves na kunyari, kakampi muna sila, alay sila, but then hinihintay lang pa nila yung kanilang backup, na superior force. Kaya nagkaroon ng Filipino-American War. Ngayon, yung mga nanindigan para,
maipatupad ang independence ng Republika ng Pilipinas, palagay ko dapat bigyan yon ng mas mahalagang recognition, no, as national heroes. Yung mga nag-compromise, yung mga bumaluktot o bumalimbing na sa mga Amerikano, siguro they should be treated accordingly by history according to their actions. At napakarami niyan. Claro M. Recto, si General Malbar, mabanggit ko rin, my grandfather, no? The late Silvino Lopez, who was the barrister of the Katipunan, nanindigan din yan. Hindi rin niya nag-surrender sa mga Amerikano. Pero it's turning out, yung mga nag-compromise sa mga colonial masters natin, after the Filipino-American War, sila yung nanglibabaw na parang mas nagsilbi sa sambayan ng Pilipino, which is not exactly true. No? But of course, this is subject to, the interpretation of the National Commission and the interpretation of our academics and our popular media. Dapat lang bigyan ng linaw, we should objectively look into our history para malaman natin talaga kung sino yung mga nanindigan, sino yung mga naging patriotikong Pilipino na hindi nag-compromise sa mga ating mga colonial masters. Ayun. Wow. Napakaswerte natin at talaga namang alam na alam nyo yung mga nagganap, no? At tunay na kasaysayan. Pero, yes, Sir Manny. Kasi meron kaming grupo, yung Kaanak ng Mga Bayani 1899. Ayan. Yan ang mga, on their own account, nagre-research yan at tinitignan talaga nila objectively ang kasaysayan ng ating lahi. Okay. Mula nung panahon ni Lapu-Lapu hanggang sa mga panahon ito. Okay, Sir Manny, gusto ko sana ay matuloy pa yan pero maramot sa atin ang tadhana sa oras natin. Meron po ba kayong parting words na pwedeng i-share sa atin? At sana sa susunod na sandali ay matawagan ko uli kayo for this matter. Okay ho ba? Oh, surely, yes. Yes. Well, I just want to share, Juby, na sana tayong mga Pilipino, let us review our history. Yon. Because there is a saying na history is written by the victors. At tayo, bilang naging isang colony ng Amerika at ng Espanya, Opo. the new Filipinos, no, should look back and take another look at their history upang malaman natin ang tunay nating kasaysayan. And if we know our true history, mas madali nating i-steer ang ating bayan tungo sa kapayapaan. Wow! Nako, with that, maraming salamat po, Sir Manny S.D. Lopez, ang ating political analyst siyempre at the same time advocator natin. Maraming salamat po at sa ulitin, Sir Manny. Okay. Thank you very much, Sue. Thank you very much to you, Juby, and to Yes. Attorney Topacio. Okay, Magandang, maraming. umaga Yes. po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po. At syempre, time check muna tayo mga kaibigan. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:46 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yeva! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. At syempre, babati muna tayo sa ating mga importanteng mga kaibigan. Yan. At syempre, hello din kay maraming salamat po Katirso Peralta. Yan. Of course, yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Lalong-lalo na si Kuya Raul Esperas. Hi, hello po sa inyong lahat. Sa mga, ayan, dito rin sa ating kaagapay, si Sir Alan. Yan, Alan Casado. Happy morning. A greetings from Balitang Casado family. Yan, salamat po sa inyo. At good morning din sa DOST, ITDI, lalong-lalo na kay Ma'am Adelia. Hi Ma'am Adelia, salamat po.
Adelia Guevara, di ba? Ma'am Adele, salamat po. At hindi lang po yan, pagbati na rin pinapaabot natin kay Tin Gonzales at sa lahat ng family natin from the Guzman and Valimento family. Sa inyo pong lahat, tsaka yung mga Zafra family, hello po sa inyo. Ay talaga naman natutuwa ako kasi sa Tweetwina ay lagi na ninyo ako binabate. Lalong na ni pinsan natin, si Adelaida. Yan, Adelaida Malabarbas. Okay, at yung mga kamag-anak natin sa Manila, naku, marami pala akong kamag-anak sa Manila. Okay, at ngayon naman, ako, meron tayong isa pang guest, no, na maghahandog sa atin ng magandang awitin. Yan, pasensya na kayo, biglaan na naman ito kasi tayo po ay tumatantya sa ating oras. Yan. At syempre, ito po'y pinagpala na ating pong pasasalamatan. Yan. At ito po naman ay pasasalamat natin sa lahat ng mga kasama ko. Nakasama ko kasi ito kaya medyo natuwa ako. Pamilya po ang dating para sa akin. Yan. Lalong-lalo na kanyang Mami Jen. Salamat po. Okay, let's welcome pinakamaganda sa aking paningin. Yan, Miss Silvana Garcia. Good morning! Hi po, Ma'am Julian. Hi po, everyone. Hi po, Atty. Pasha and Mami Bilal. Ayan. Uy, Silvana, kamusta naman? Kamusta yung biyahe mo sa amin? Anong masasabi mo doon? Malayo, Apo, okay lang po. Masaya. Masaya? Naging masaya siya. Salamat, Silvana, and thank you so much kasi na-feel ko na talagang kapamilya ko kayo, di ba? Salamat for that. Ngayon ba, maghahandog ka na naman ng awitin? Yan. Apo. Bukod dun sa ating usapin na medyo pag may oras pa tayo, konti lang pag-usapan natin. Anong song mo ngayon? Espresso by Sabrina Carpenter. Wow! Uy, medyo gusto ko yan, matagal na yun, kantang yan, di ba? Espresso. Oh, yan. Okay, so mga kaibigan, nako ito po ang a cappella number ng ating bisita ngayon. Walang iba, kundi si Miss Silvana Garcia. Take it away. Now he's thinking about me every night, oh, isn't that it? I guess so. So you can see, baby, I know that's the me espresso. I can't relate to desperation. My giver are on vacation, and I got this one by, and he won't stop calling when they act this way. I know I got him. Too bad your ex don't do it for ya. Walked in and Jim came through it for ya. Soft skin and that perfume for ya. I know a mountain do it for ya. That morning coffee brew it for ya. One touch and I brand new it for ya. Now he's thinking about me every night, oh, isn't that sweet? I guess so. So you can see, baby, I know that's the me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. So you can sleep, baby, I know that's the me espresso. Isn't that sweet? I guess so. I'm working late, 'cause I'm a singer. Oh, it looks so cute, wrapped around my finger. My twisted humor, make him laugh so often. My honeybee, come and get this pollen. Too bad your ex don't do it for ya. Walked in and dream came through it for ya. Soft skin and not perfumed for ya. I know a mountain do it for ya. The morning coffee brew it for ya. One touch and I brand new it for ya. Now he's thinking about me every night, oh, isn't that sweet? I guess so. So you can sleep, baby, I know that's the me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. So you can sleep, baby, I know that's the me espresso. Thinking about me every night, oh, isn't that sweet? I guess so. So you can sleep, baby, I know that's the me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. So you can see, baby, I know that's the me espresso. That's the me espresso. Wow! Yan, si Silvana Garcia. Alam mo, Silvana, habang tumatagal, paganda ka ng paganda. Ano bang inspirasyon mo?
Ano po, uminom po lagi ng madaming tubig. Oh, marami tubig. Apo, Ayan, mga oo. 7 glasses of water a day or 5. Talaga? At hindi lang yan, Silvana, no? I'm happy for you kasi nakikita ko na develop yung ang dami mo nang alam na kanta, di ba? Sino ang nagtuturo sa'yo sa pagkanta? Apo, minsan po si mommy. Si mami ba marunong din kumanta? Ang daya ng mami mo, Opo. Hindi kami kinantahan, ha? Hindi masyado nagkakanta si mami mo. Pero thankful ako sa oras na binigay niyo sa amin. Una-una, sa family ko, syempre, happy ako at nakasama kita, no? Syempre, itong pagkakataon na to ay, dinadalangin ko na sana patuloy tayong magkaroon ng samahan, di ba? Ayan. Okay, so mga kaibigan, ako salamat kay Silvana. Yan, medyo ka na rin, ano? Ayan. Alam niyo naman dito sa panahon ngayon, paiba-iba ho ang klima at ito nga po yung ating pinangangambahan. Yan, inubo na ang ating friendship. Okay. Sige. At syempre, muli po nagpapasalamat din tayo sa mga, may shout out dito, si Sir Reggie Horero. Ay, Sir Reggie Holiero, salamat po sa inyo. Pagbati rin pinapaabot natin kay Daisy Vente and family. Hello din kay Mahal, kay Dr. Julie Mahal Amor. Yan. Lalong-lalo na kay Boss Edgard Cabagon. Hi, Sir Edgard. And family, syempre. At hindi ho yan mawawala si Attorney Macnil Rante. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng inspirasyon. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Thank you din kay Virgil Rafael, salamat sa pagbati kay Perla Evangelista Leonin, kay Elsa Cerillo Joneda, at syempre kay Captain Rolando Dorado Durana. Hopefully, no, Kapitan, na maging ka rin namin, guest dito, kahit sa online na lang, kasi alam nating busy kayo. And not only that, hello din to my new friend, kay Prince Abdul Matim Bolkia. Ayan. Hello po, sir. Thank you so much for being with us. At not only that, hello din kay John Langdin, Robert Zafra. Yan, salamat po. Marigold and Lexter Zafra. Ayan, mabuhay kayo. At saka si Kuya Fred. Yan, Kuya Fred, salamat po sa pagbati. Fred Zafra and Ian Rosalado. Sa lahat ng mga EMS training ngayon, ako, congratulations. Nakikita ko kung ano ang ganda ng resulta ng inyong training with Dr. Melvin Villaruz. And of course, kay Trainor. Yan. Trainor, sabi nga po, ito si Trainor Villaruz. Andyan din, si Sir. Yan. Okay. At ngayon naman, syempre, alam niyo mga kaibigan, sa bawat gawain po natin ay lagi tayong nagpapasalamat. Syempre, itong pasasalamatan natin ay mga taong nasa likod ng tabing para ho tayo'y magpasalamat sa kanilang mga nagawang tulong sa atin. Yan, lalong-lalo na sa lahat ng mga produksyon dito. Okay, salamat po sa mga on duties natin, Desk Editor Judith Estrada Larino. Salamat po. Tech engineers natin si Winner Contihino, yan, Jeneline Rico Hermoso, Kent Sale at Giljon Reyes. Ang ating broadcast IT, JV Dominguez. Salamat po sa inyo. At nasan pa ang iba dyan? Ayan. Ang ating broadcast IT, yan, JV Dominguez, of course. Teleprompter natin si Neil Joy Abella. Ang writers natin si Jen Patrolia at si Eliza Quevedo. At salamat din po kay si Ace natin. Ayan, baba muna si Ace, Yasmin Pantaleon and Jacqueline Santos. Ang ating intern, yan, gwapong-gwapo si Godwin Lakdao. At syempre mga kaibigan, antabayanan nyo ang susunod na programa. Ang napakagandang programa, ang Balitang Bayan with Jen Patrolia. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. I love you all. Bye! Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Topacio. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo. Topacio.